6 na ng gabi nang mapansin ni Miguel na naiwan niya ang cellphone niya sa classroom. Senior high school siya sa isang lumang paaralan sa Dasmariñas. Dahil may inaayos na event kinabukasan, pinayagan silang manatili hanggang gabi. Ang problema, nasa 4th floor ang classroom nila. Matagal nang may kakaibang kwento tungkol sa ika-4 na palapag. Sabi ng mga estudyante, kapag lampas 6 na raw, huwag nang aakyat doon kahit may naiwan kang gamit. Pero hindi naniwala si Miguel. Cellphone lang naman. Bulong niya habang umaakyat ng hagdan. Tahimik ang buong building. Walang gwardiya, walang estudyante. Tanging tunog ng kanyang sapatos ang maririnig. Pagdating niya sa 3rd floor, bigla siyang nakarinig ng tunog mula sa itaas. Parang may naglalakad sa 4th floor. Huminto siya. May tao pa ba? Walang sumagot. Umakyat pa rin siya. Pagdating sa 4th floor, napansin niyang bukas ang ilaw sa hallway. Pero may isang bagay na kakaiba. Lahat ng classroom ay nakabukas. Isa-isa niyang nilampasan ang mga pintuan hanggang makarating siya sa classroom nila. Nandoon sa ibabaw ng desk ang cellphone niya. Okay, kinuha niya ito. Pero bago siya makaalis, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. May notification, isang larawan, selfie. Nanlamig si Miguel nang makita niya iyon. Larawan niya iyon habang naglalakad sa hallway. Pero ang mas nakakatakot, may nakatayong babae sa likod niya. Mahabang buhok, puting uniform, nakayuko ang ulo. Agad siyang lumingon. Walang tao. Tumakbo siya palabas ng classroom. Pero bago siya makarating sa hagdan, narinig niya ang mahinang boses sa likuran. Miguel, huminto siya. Hindi siya lumingon. Bakit mo kinuha ang cellphone ko? Napatingin siya sa cellphone na hawak niya. Biglang nagbukas ang kamera. Sa screen, nakita niya ang sarili niyang mukha. At sa likod niya, naroon ang babae. Mas malapit na. Nagsimula siyang tumakbo pababa ng hagdan. 1, 2, 3 palapag. Pero nang makarating siya sa landing, nakita niya ang karatulang 4th floor. Napahinto siya. Hindi siya bumababa. Paulit-ulit lang siyang bumabalik sa 4th floor. Muling narinig ang mga yabag. Palapit ng palapit. At pagkatapos, isang bulong sa mismong tenga niya. Dito ka na lang. Kinabukasan, natagpuan ng gwardiya ang cellphone ni Miguel sa 4th floor. Pero wala si Miguel. Nang tingnan ng administration ang CCTV, nakita nilang umakyat siya sa 4th floor ng 6:17 ng gabi. Makalipas ang ilang minuto, bumaba siya. Iyon ang unang tingin nila. Pero nang i-zoom nila ang footage, napansin nilang hindi pala si Miguel ang bumaba. Isang babaeng nakaputing school uniform ang lumabas mula sa hagdan at hawak niya ang cellphone ni Miguel. Simula noon, isinara na ng paaralan ang 4th floor pagkatapos ng 6 ng gabi. Pero may isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Tuwing eksaktong 6:17 ng gabi, kusang bumubukas ang ilaw sa hallway. At minsan, may naririnig ang mga gwardiya na 2 klase ng yabag. Parang may 2 taong naglalakad, isang babae at isang estudyanteng hindi na kailanman nakauwi.